Now, yung next naman na gagawin natin is ipapakita ko sa inyo yung tinatawag natin na for loop. So, ano nga ba yung for loop? So, ang for loop is ginagamit natin siya to repeat a task. Okay, so para magpaulit-ulit yung ating program. Now, papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana at paano siya gagamitin. Una, i-declare nyo lang yung for. And then, magdi-declare tayo ng variable. Let's say, for example, ang variable mo ay I. Tapos, ilalagay mo yung in. And then, after nun, ilalagay mo yung word na range para makuha mo kung hanggang saan yung bibilangin mo. So, ang range natin, meron siyang opening and closing parenthesis. Kapag nilagay mo dyan ay 5, ang ibig sabihin niyan, ang range mo ngayon ay out of 5 siya. So, magge-generate tayo ng numbers from 0 to 4. So, mag-start tayo magbilang sa 0. So, ibig sabihin, kung titingnan mo, ito yung 0, 1, 2, 3, 4. So, ito yung i-generate niya. Now, sabi niya hanggang 5 daw. So, kung bibilangin mo yan, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yung ranges natin and nag start yung counting natin from 0 hanggang 4. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin na next is ipiprint natin yung mga numbers na yon. No, before natin siya i-print, kailangan lang natin ng colon dito. Then, after that, gagawin natin, tatawagin natin si print. Then, magkakaroon ka ng double quotation. Ilalagay mo iteration. Okay? So, colon, then space. Tapos, magkakama ka dito, and then tatawagin mo ang I. So, si I ngayon yung magbibilang ng hanggang 5 na numbers. So, kapag rinan mo yan, kita mo yung iterations natin magulit-ulit din siya. Kasi nasa loob ka ng for loop. Now, yung I mo ngayon, magbibilang siya hanggang 5. So, 0, 1, 2, 3, 4. So, kung bibilangin mo yan, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So, yan ngayon yung example of for loop natin and kung paano siya ginagamit. Next na looping natin is meron tayong tinatawag na while loop. So, para saan naman si while loop? So, ginagamit natin siya to repeat while conditions is true. So, chine-check lang natin dito kung yung condition natin ay true siya, i-repeat natin yung counting or yung program natin. Now, let's say for example, meron kang variable na count, in-equal natin siya sa 0. So, initial value ng variable mo ngayon ay count siya. Initial value ng count mo ngayon ay 0. Okay? Now, para makapag-looping tayo, i-declare natin yung syntax na while. Then, sasabihin natin count is less than to 5. So, dito natin titignan ngayon. So, ang count ba natin, titignan natin, ang count ba is less than to 5? Yan yung question. Since ang count mo ay 0, sine-check mo kung naka-less than siya sa 5. Okay? So, titignan ngayon natin kung true yon. Now, ang next na gagawin naman natin is we will include yung print natin. So, sa print natin, lalagay natin is count is, yan. So, again, kama ka dito, tatawagin mo ngayon yung count. Then, mapapansin mo kapag niran natin siya, infinite, no, yung count natin, hindi siya tumitigil. At 0 lang yung piniprint niya. Ngayon, para maiwasan natin yan, ang gagawin natin, magdi-declare tayo ng count dito. Now, after natin i-declare yung count, magpa-plus equal to 1 tayo. So, anong ibig sabihin nun? Every time na maglo-loop tayo, mag-a-add tayo ng 1.
So, ito yung first loop mo. Yung 0 ba ay less than sa 5. So, kung true yan, ang gagawin natin ngayon, 1 is less than to 5 kasi nagpa-plus 1 ka sa count. So, ang count mo ngayon ay 0. So, kung titingnan mo siya, gagawin niya ngayon, plus 1 is equals to 1. So, unang ikot, ito na yan, ito na yung condition na yan. Ngayon, since less than siya, naka-true ulit. So, ang gagawin niya, 2 is less than to 5. Ano naman, so, plus 1 is equals to 2. So, dito yan umaandar. Kaya may count plus 1 ka dito. So, kapag rinan natin siya ngayon, papansin mo, ang counting na lang natin is 0, 1, 2, 3, 4. Kasi ang 4 is less than to 5. So, hindi na tayo pwedeng mag-above doon. Kasi ang tinitingnan natin is less than sa 5. Okay? So, yan yung example of looping natin sa for and while loop.